Ay, ako yung nag-post na kinuha ng pamangkin yung mga gamit ko sa bag at nilagyan ng play money. Itong confession ko na to hanggang ngayon yung mama ng bata di pa niya alam ang totoo. Last 2023 ito nangyari. Yung ate ko mahilig siyang maniwala sa mga bagay-bagay. Mga pamahiin, mga istorya ng matatanda, mga diwata, at mahilig din siyang magbasa ng mga nakakatakot na libro. February 14, 2023, binigyan siya ng libro ng bayaw ko. Nakomonikon, basta yung mukha ng tao ang cover, tapos may mga inscription at picture siyang nakakatakot. Yung cover kasi sobrang nakakatakot. Sa sobrang takot niya nag-away silang mag-asawa at itinapon ng ate ko yun. Pero di namin alam na itinapon niya pala. Ngayon, 2 days after, wala sila ate sa bahay. Ako lang yung natira. May dumating na mga bata sa bahay, dala nila yung libro itinapon ng ate ko. Sabi ng bata, "Kuya, si Ate Gail ba kay nakita na mo nga maglabay og libro? Gipunit na mo kay bawal beya maglabog og basura sa dagat." Makabayad siya og mahibaluan ni Kapitan, in Tagalog, "Kuya, nakita namin si Ate Gail na nagtapon ng basura sa dagat." Pinulot namin baka makita siya ni Kapitan at pagbayarin. Bawala kasi magtapon ng basura. So, ibinigay sa akin ng bata yung cellophane, at nakita ko ang librong binili ng bayaw ko para sa kanya. Ngayon, itong ate ko kasi may pagkaipal minsan. Nung nawala niya yung Tupperware ni mama nung nanggaligo silang magbabarkada, ako yung pinagbintangan na hindi ko raw nadala pabalik nung nag-Christmas party kami sa school. Ayaw niya kasi mapag-alitan ni mama, kaya ako ang pinagbintangan. Ngayon, naalala ko bigla yung horror commercial ng Nestle Cream. Yung nagdala yung babae ng salad sa sementeryo pero bagbalik niya sa baha nila nakita niya sa mesa yung dinala niyang salad. So, ako, yun ang ginawa ko. Kaya kinuha ko sa bata yung libro at sinabihang huwag magsalita or magsumbong nito sa ate ko na may binigay sila. Binigyan ko ng pera yung mga bata para hindi talaga magsalita. So, ayon, kinuha ko yung libro na nakasilid sa cellophane na kulay blue, at inilublob ko sa batyang may tubig ng mga 30 minutes. Tapos inilagay ko sa mesa ng kwarto niya kung saan siya nagre-review sa LET. So, yun na nga mga bandang 9:00 na nang umuwi sila at naghaponan. Pagkatapos nun pumasok na sila sa loob ng bahay. At ilang sandali pa ay nakarinig kami ng sigaw. Yawa, 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 pisting yawa. Ang salitang yawa po sa Bisaya ay bad word or parang patang ina sa Tagalog, ang kahulugan po ng yawa ay demonyo. Grabeng sigaw nilang mag-asawa at kumari pa ng takbo sa labas kasi nakita nila yung librong itinapon ng ate ko. Sakari pa nila ng teko ay nabali yung two-step na hagdang kawayan at natamba silang dalawa sa sahig. Makikita mo talaga sa mukha nila ang takot. Basta yung papa at mama ko nabigla rin, pati yung pamangkin ko ay napaiyak. Yung kuya ko naman, kasunod ng ate ko, ay nagulat rin. Dahil sa takot ng ate ko ng gabing yun hindi sila makatulog. Kinabukasan pumunta sila sa albularyo naming kapitbahay para magpatowes. Sabi naman ng albularyo ay maaari doon dinala ito pabalik ng mga duwende. Para gawing alay sa kapatid ko kasi siya daw ang napiling babaylan nila sa mundo ng mga engkanto. So ako, habang nakikinig gusto kong tumawa kasi alam ko na ako yung naglagay nun sa kwarto nila. Dahil dun napag-alitan ni mama yung bayaw ko dahil bumili siya ng librong yun sa Shopee. Naging sikat yung kwentong yun sa mga kapitbahay namin at dahil dun mahigit 2 buwan na walang tiga-deliver ng parcel sa lugar namin sa takot na baka makatanggap sila ng parcel galing sa demonyo. Kasi sa online yun binili ng bayaw ko. Hanggang ngayon hindi pa rin ata alam ng ate ko at ng buong barangay namin na ako yung baliw na naglagay ng librong yun sa mesa ng ate ko. Ayaw ko na rin kasi sabihin. Natatawa na nagigilty ako sa ginawa ko, pero natatawa ako pag naaalala yung mga pangyayari. Higit na 2 buwan na walang parcel delivery sa barangay namin. Nakalimutan ko ring banggitin na nag-hire din si mama at papa ng pari para i-bless yung bahay namin. Pinausukan din nila kami ng kamangyan at nag-alay din si mama ng baboy na sana kakatayin para sa birthday ni Lola. Basta ayaw ko nang basagin yung trip nila.